Relax ka lang. Ang sabi sa Psalm 51 verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gagawin mong tapat. Wala kang pwedeng gawin para itakwil, kalimutan o bitawan ka pang muli ng Diyos. Hindi ka pwedeng mag-imbento ng kahit na ano that will make God abandon you. So stop being overly afraid or guilty. Stop being overly eager na mag-perform sa harapan ng Panginoon. You can never lose God's love. Bakit? Because God gave you that love. Only God can take it back. At kapag sinabi niyang hindi niya yun babawiin, hindi niya yun babawiin. Wala tayong ginawa to deserve God's love. Therefore, wala rin tayong pwedeng gawin to undeserve it. It is freely given by God through God's own will. Therefore, it is in God's hands. Wala sa ating mga kamay. Wala sa ating mga performance. Wala rin sa ating mga righteous acts o kaya naman ay sa ating mga kasalanan. There is nothing we can do that can change our status as God's beloved. Ano ang mababago kung gayon, if not our status? Kapag tayo ay nagkakasala, o kaya naman ay namumuhay tayo sa katigasan ng ating mga ulo at ng ating mga puso, ang nagbabago is the joy of our spirit. Noong magkasala si David, ang hiniling lamang niya ay maibalik yung dating ligaya ng kanyang espiritu. Kapag tayo ay nagkakasala, nawawala yung extra blessings at extra perks kumbaga. Parang tayong mga anak ng mga magulang natin. Pag nagkasala tayo, anak pa rin tayo. Kaya lang kung minsan, nawawalan tayo ng allowance o kaya naman ay ng mana kung may mamanahin. Dapat nga mas relax tayo ngayon kaysa laging nakakaramdam tayo ng guilt. Pero hindi ito lisensya para patuloy na hubag gumawa ng mabuti o para patuloy tayong gumawa ng mali at mga karumal-dumal na bagay. Dapat nating pahalagahan yung katotohanan na wala tayong pwedeng gawin para malagot ang relasyon natin sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun na may lisensya na tayong gumawa ng mga hindi mabuting bagay. Hindi mawawala yung pagiging anak natin ng Panginoon. Pero marami ang pwedeng mawala sa atin na perks at extra blessings. For example, kapag anak ka ng Panginoon at gumagawa ka ng mabuti, maluwag ang buhay mo. Prosperous ka. Hindi ka naghihirap. Pero pag patuloy kang gumawa ng mga karumal-dumal na bagay, anak ka pa rin ng Panginoon, pero hindi ka pagpapalain. O kaya naman na hirap ka sa buhay. Pwede din namang kahit na anong gawin mong pagpapasaya sa iyong sarili, hindi ka pa rin masaya kahit nabibili mo ang mga gusto mo at nagagawa mo ang mga gusto mong gawin. Yun lang ang simpleng halimbawa nun. So pwede tayong mag-relax habang patuloy na gumagawa ng mabuti habang tayo ay nandito pa sa earth. God bless us all.